and ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, sa mga alis pa lang ng bahay at patungong opisina o eskwela, makulimlim ang kalangitan at maulan po dito sa Metro Manila. Sa pinakahuling imahe ng Tagaytay Doppler Radar, yung nakikita yung mga dilaw at orange na yan, yan yung mga malalakas na ulan na naranasan sa malaking bahagi ng Metro Manila at meron pa rin nakatakip kaya asahan pa rin yung mga pagulan. At base naman sa Metro Weather, ito naman po yung forecast natin, yung dilaw at green na yan. Yan naman yung ulan na posibleng maranasan sa mga susunod na oras. At pagdating ng gabi, mga kapuso, ito hapon ito, pagdating ng gabi, magbabago yung kulay niyan. Ibig sabihin yan, mas malalakas sa pagulan ang posibleng bumagsak sa Metro Manila mamayang gabi. At dito naman po sa mga kapuso, yung ating mga nakatira po dyan sa mabababang lugar na malapit sa Manila Bay, aabot sa 1.28 meters ang high tide sa Manila Bay mamayang 12:36 ng hapon. Ayon naman po yan sa NAMRIA at maaaring makapekto yan at yung mga pagulan, magdodoble yan ng epekto kaya posibleng magkaroon ng mga pagbaha dyan sa mga lugar na malapit sa Manila Bay. At pinalalakas ng Tropical Storm Gorio ang hanging habagat o yung southwest monsoon at mga kapuso hindi po ito direkta nakakapekto sa bansa kaya walang nakataas na tropical cyclone warning signal sa alinmang panig na ating bansa ngayong mga oras na ito. Pero tuloy-tuloy pa rin ang ulan sa ibang bahagi ng bansa. Luzon, lalo na malalakas sa pag-ulan dyan sa may western side, maghapon yan hanggang dito sa may Bicol region pero mas mahina na sa Visayas at Mindanao, mas maaliwalas maliban dyan sa may western Visayas sa may mga pag-ulan at dyan sa may eastern section ng Visayas at ilang bahagi ng Mindanao lalo na sa may northern Mindanao at Caraga region. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.